Okay, hi. Magandang araw sa inyong lahat at ito na naman ang ating digital professor that will update you of the state of the nation's emergency. Okay, so we are currently facing a global perfect storm. Hindi lang ito usapin ng mahal na bilihin. Ito ay isang global energy emergency na direktang tumatama sa bulsa at sikmura ng bawat Pilipino. Habang papalapit ang summer, lalong umiinit ang tensyon. Hindi lang sa panahon, kundi pati sa pandaigdigang politika. Number 1, pag-usapan natin ang Meralco at ang summer surcharge. Simulan natin sa ating mga tahanan. Ngayong March 2026, asahan ang mataas na bilang mula sa Meralco. Ang average rate ay pumapalo na sa 13.82 pesos per kilowatt. Bakit? Dahil sa pagtaas ng generation cost at ang tinatawag na ancillary service charges para hindi mag-collapse ang ating kuryente. So what to expect? Dahil sa sobrang init, asahan ang surcharge sa demand. Kahit magtipid ka, kung ang grid mismo ay hirap, posible magkaroon tayo ng mga red alerts o rotational brownout sa susunod na 2 buwan. Okay? Number 2, transportasyon, ang public transport pressure cooker. Sa kalsada, ramdam ang pagbabago. Dahil ang presyo ng krudo ay nasa 110 to 120 US dollars per barrel na. Marami na ang nagdedesisyon na igarahe muna ang kanilang mga private cars. The shift. Ang mga dating nakakotse, lumilipat na sa MRT, LRT at mga bus. Siguro napapansin nyo, marami ng mga mananakay. Ang resulta, the extreme congestion, siksikan, mahabang pila at kulang na mga unit. Ang public transport natin ay kasalukuyang nasa breaking point. In the coming months, expect more work from home mandates mula sa gobyerno para lang mabawasan ang pressure sa ating mga kalsada. Number 3, geopolitics, ang nuclear war risk. Okay? Bakit ba hindi bumababa ang presyo ng langis? Simple lang, ang banta ng giyera. Ang USA, ang Estados Unidos ay nanatiling nakaabang sa Iran. Ang main issue, ano bang main issue? Uranium. Let's have a fact check. Ang Washington ay nagbigay ng deadline hanggang March 27, 2026 para ihinto ng Iran ang kanilang nuclear enrichment. Kung hindi magkakasundo, baka maprolong ang conflict. Kapag nangyari yan, ang supply ng langis mula sa Middle East ay lalong sasakal sa mundo. This is why fuel costs are not going down anytime soon. The world is waiting for the next move of the giants. Okay, summary ng mga krisis sektor. Ano ang mangyayari? Okay. Kuryente. Mas mahal na bill, 14 pesos per kilowatt hour posible at banta ng brownout. Sektor, transport. Mas siksikang MRT, LRT. Private cars are becoming too expensive to maintain. Sektor, travel. Ano mangyayari? Fuel surcharges sa mga flights, travel will be restricted to essential trips only. Sektor, global. Ano mangyayari? High volatility. Lahat tayo ay nakadepende sa results ng US-Iran nuclear talks sa katapusan ng March. Ang susunod na 3 buwan ay pagsubok sa ating resilience. We need to be smart with our energy consumption and strategic with our movement. Okay? Ngayon, gusto nyo, magbibigay din ako ng tip para maiwasan natin ang mataas na konsumo o bill sa ating kuryente this summer, lalo na medyo painit ng painit, no? Dahil sa taas ng singil ng Meralco ngayong March at April 2026, nasa 13 pesos and 82 centavos to 14 pesos plus per kilowatt hour. Kailangan nating maging strategic sa paggamit ng kuryente. Hindi na sapat ang simpleng pagpatay lang ng ilaw. Narito ang inyong 2026 Summer Energy Survival Guide para hindi makashock ang susunod mong bill.
Energy saving strategies, April peak. Number 1, ang phantom load check. Maraming appliances ang magnanakaw ng kuryente kahit naka-off, basta nakasaksak or standby mode. The fix, hugutin ang saksak ng TV, microwave at lalo na mga gaming console at desktop computers kapag hindi ginagamit. Savings, maaaring makabawas ng 5% to 10% sa inyong monthly consumption. Number 2, aircon. Must. Dahil summer, ito ang biggest bill killer. Siyempre, mainit. Lahat tayong Pinoy. Sobra talagang init sa Pilipinas. Baka nga ito na yung tawag na climate change, no? The temperature sweet spot sa aircon. Okay? Iset ang aircon sa 24 degrees to 25 degrees. Huwag itodo sa 18 degrees Celsius dahil lalong magtatrabaho ang compressor para habulin ng lamig, lalo na kung sobrang init sa labas. The fan combo. Gumamit ng electric fan habang naka-aircon para mabilis kumalat ang lamig. Pagkatapos ay i-timer ang aircon ng 3 to 4 hours lang sa madaling araw. O paggamit naman ng ref, check the gasket. Siguradong lapat ang goma ng pinto ng ref kung may singaw para nagtatapong ka ng pera. Don't overstuff. Huwag mong punong-puno ang ref para makadaloy ang air vents sa loob. Okay? O paglaban naman, the laundry strategy. Batching. Huwag maglaba ng paunti-unti. Isang bultuhan na lang para sulit ang ikot ng washing machine. Pagpaplansya o ironing. Magplansya ng isang beses sa isang linggo. Ang plansya ay isa sa pinakamalakas kumuha ng wattage. So, estimated monthly savings. Sample lang to ha. Kung ang average bill mo ay 5,000 sa isang buwan, ito ang potential na mababawas pag ginawa mo to. So, kung ang aircon mo ay lagay mo lang sa 25 degrees plus timer, makakatipid ka ng 800 to 1,200 a month. Pag ginawa mo naman yung unplugging standby devices, matitipid mo 250 to 400 pesos. Once a week ironing and laundry, 300 to 500 pesos. Ang total potential savings mo is 1,350 to 2,100. Isa pa, quick tips for commuters. Dahil shy away tayo sa private cars ngayon, i-download ang mga real-time transport apps para makita kung aling mga bus o train station ang hindi masyadong congested bago ka lumabas ng bahay. Iwas sa rush hour peak, 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. kung kaya ng schedule. Okay, I hope you learned something and see you to the next digital lecture. Thank you.